Ang mga politiko, artista at sikat na tao, huli sa akto. Lahat ng salita at kilos dokumentado. Kat, ulit. Anong balita? Martin, present ang dokumentado sa bonggang birthday party ni Governor V. Yes. At eto pa, Martin, si Marlene Aguilar, tinuloy na yung plano niya na pagrarally sa US Embassy. Pero instead na rally, para siyang naging taping. At pwede bang lumipas ang linggong ito nang hindi natin napag-uusapan ang kontrobersyal na speechwriter ni Pinoy? I'm sure you've heard about Pwede, it. pwede. Hindi Laman pwede siya ng palusutin. Tweet. Eto, Martin, speaking of Pinoy, nakilala natin na isang ulirang Pilipin. Aba, nagpahiwatik. Uy! Gusto niya na maging ganap na ama. Martin, kinamusta din natin si Governor George Estragan Jr. at ang misis niya. Martin, sa kabila ng mga terror threats sa mga travel advisory, yung mga general sa Campo Aguinaldo nag-relax. Not so very good morning. Napaganda mong coverage kahapon. O, anong balita? Talaga siya. Parang hinintay niyo pa mamatamakan. Lahat na mapapanood nyo, dokumentado. Martin, umaten tayo dun sa birthday celebration ng nag-iisang star for all seasons na si Governor Vilma Santos. Ba, Batangas Governor. Ilan taon na ba si Ate V? Ilan taon na? I just turned 36. Ano? Talaga? Ang babae talaga hindi aamin kung ano edad, ano? Siyempre. Yes. Kaya would you believe 57 years old na pala si Governor V? Correction! Mali! VIP wishes, actually. 57 wishes of Vilma. I just turned 36 now. Ang aangal, papalunukin ni Darna ng bato. Pero in fairness, talagang bata pang itsura ni Ate V. Sobrang makikita nyo naman, very obvious na very happy and contented itong si Governor V. Pakanta-kanta pa. Kaya lang ang problema, yung mismong kumakanta ay medyo nalolost. Ay, yung mga lyrics niya, nakakalimutan. Pakihawak muna nitong bato. Ako na lang ang kakanta. Before that, nagkaroon muna ng mass. Dumating syempre, ang nag-iisang asawa, si Senator Ralph Recto, tapos kasama din yung bunso niya, si Christian. Doon mo makikita na talagang si Christian, parang hindi pa rin talaga siya sanay na humarap sa maraming tao. Kasi siya yung nag-award doon sa runner-up. Tapos nung kinabit niya yung sash, pagharap ng news, ay baliktad yung sash. In fairness naman, Si Christian naman bata pa, 13 years old. Yes, bata pa naman talaga. So, ang ginawa ng mami niya, tumayo sa upuan. Talagang ini-instruct na, anak, ganito ang gawin mo. So, mula sa baba ng stage, Christian, ang bato! At hindi pa nagtatapos yan yung party, Martin. Nagkaroon ng, syempre, party. Merong sayawan. Opinion mo yan, wala akong magagawa. Dagdag pa yung dati. Di ba nakaganyan pa, Ay, teka, si Senator Ralph Recto ba sumayaw din? Naki-join ba siya? Ay, hindi. Hindi siya nagpahuli. Nakaganon din si Nalagayan din. At saka, bukod kay Governor V, nagpakitang gilas din si Christian. Kitang-kita rin kung kanino nagmana yung bata. Kanino? Kay Senator? Kay Senator. Akong number 1 fan mo. Okay. Pero Martin, syempre, mga typical na birthday party, pagka may program, magtatapos yan sa speech. So, dun sa speech niya, parang medyo nag-reminisce itong si Governor V. Tapos sinabi niya, Kasi hindi rin po madali ang buhay ko. Ang paghihirap ay isang pagsubok. I was working since I was 9 and there was even a time in my life, sa lahat po ng kinita ko mula ng bata ako, kaya ko na magpatayo ng 2 subdivision. I thought you enjoyed it. The attention, the lights, the applause. Di ba mahirap? Pero sa tinakbo ng buhay ko, yung pera ko, nag-produce ako ng mga pelikula, nagkaroon ng mismanagement. Fame and fortune should blend together, Gary, to survive. And would you believe I was 27
when lahat ng mga naipon ko, bahay, pera, lahat, nakuha lahat ng bangko. Ay, naalala ko nga, kaya naging emotional to kasi nagkaroon siya ng kaso sa BIR noon. Yes, dati nakwento din niya yan. Pero sabi naman niya, pakiramdam niya swerte pa rin daw siya. Oo naman, successful siya sa Ano pa bang political may career. Ano ba tawag mo doon? Diba? Ano pa nga ba? Alangan naman tanggihan ko ang grasya. Sabi nila, bakit ang mga artista hindi lahat sinaswerte? Bakit ikaw sinaswerte at laging humahaba yung karir mo sa politics? Kasi meron ako na wala sila. I have my senior advisor, and that's none other than Senator Ralph Recto. Love you very much, V. Happy birthday. O, teka, gusto ko malaman kung ano regalo ni Senador Ralph Recto sa kanyang asawa na si Ate V. Aming dalawa na lang yan. Aming dalawa na lang yan. Nagrarally ako sa harapan ng US Embassy November 5, Friday, 9 ng umaga. So, tinupad ni Marlene Aguilar, no? Yung kanyang pinangako na magrarally siya. Ay, oo naman, Martin. Kagaya nga nung sinabi niya, talagang nag-rally siya dun sa US Embassy. At hindi lang yun, naghakot pa siya. Wow! So, hindi siya kasama pa Mga ilan naman yun? May mga kasama. Around 50. Malakas ang loob pala nito ni Marlene. Baka may pa libreng naman pa-lunch, kaya maraming nailan. Kasalanan ko ba kung masyadong irresistible ang beauty ko? Just to give you an insight kung bakit nag-rally ito si Marlene Aguilar na ina ni Jason Ivler. Kasi itong nakaraan, nagpatawag si Marlene ng press con kasama itong film journalist na si Maribel Van Kulen na US war veteran daw. She's riding on my popularity, ha? That publicity-crazed idiot. As you know, Miss Van Kulen sent an open letter to the US President, to the US Senate, Congress, and the United Nations. In her letter, she discusses the crimes of the Arroyo regime. Bakit ako na naman, no? Ano na naman ang kasalanan ko, no? In her letter, she claims that Jason Ivler and I were part of a government hit list. Hindi ako natatakot. Hindi ako susuko. Because of the book that I wrote, Warriors of Heaven, exposing the ugly relationship between the US and the Philippine government. Gumawa ako ng multo. Ako ang unang natakot. At eto nga, kino-question din ni Marlene, sina US Ambassador Harry Thomas at saka si President Barack Obama kung bakit hindi sila maipagtanggol. Wow! Ganun ba siya dapat ka-big time para... Sa dinami-dami ng Simple lang naman yung kaso mga na namamatay na Amerikano sa Iraq. Oo. Sila na ba bibigyan pansin? And so I am here today to ask why U.S. Ambassador Harry Thomas, the pussy, is not doing anything to protect the human rights of Jason Ivler. He is your war veteran. Meow, meow. Does Obama not care about his U.S. citizens? Does Obama not care about his war veterans? Your citizens, U.S. citizens and U.S. war veterans are being murdered here. Pero kwento mo nga sa amin, ano ba nangyari dun sa rally? Eh ayun nga, etong rally ni Marlene, instead na rally o demonstration, para siyang naging taping. Kasi aside dun sa parang medyo scripted din yung mga dialogue niya. Etong si Marlene, as usual, emote na emote. Lights, camera, action! I call upon the U.S. Senate. I call upon the U.S. Congress. I call upon the United Nations. I do not call upon the help of Obama because he is worthless. Galit ba yun? U.S. Ambassador Harry, the pussy, get the hell out of the Philippines if you cannot protect the U.S. citizens and the U.S. war veterans in this country. Salamat po. At eto pa, syempre kagaya ng sinabi ko kanina, parang showbiz, di ba? Para taping. So may take two. They have cut, ulit, during the past 2 days. Okay, ready na ako. At hindi lang linya ang pinractice ni Marlene. Ano pa? Meron pa? Yeah! Ipagtatanggol ko kahit kanino ang anak ko! At maya-maya nga, dumating na yung mga supporter niya. May mga dala-dalang tarp. Placard, Diba? At sinimulan na nga nila yung taping. Ay, yung rally pala. Na-confuse na rin ako. No to Obama, free Jason! No to Obama, free Jason! No to Obama, free Jason!
At ayun nga na nagsimula na yung rally. Yung ibang mga sinasabi nila, medyo below the belt na. Tapos syempre hawak-hawak nila yung mga placards, yung mga tarpaulin, di ba? At yun, kami taping nga, merong artista. Kaya, syempre, meron ding mga fans at may picture-picture. Wow! Hindi, meron mga ganun. Kung ganun, paano siya seryosohin itong si Marlene, no? At itong mga hinaing ni Marlene, paano siya seryosohin kung puro taping lang palang naganap doon? Seryosohin ka man nila o hindi, dito sa dokumentado, ikaw ang bida. Pang best actress sa mga eksena. Cut, ulit.